Si Honorable Sara Duterte ay nagpasimula ng ilang mga makabuluhang programa sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang kapwa-alkalde ng Davao City at Vice-Presidente ng Pilipinas. Narito ang isang mas malapit na pagtingin sa ilan sa kanyang mga kilalang programa. Bilang Mayor ng Davao City, Peace 911 program. Naglalayong tugunan ang lokal na paghihimagsik ng komunista sa pamamagitan ng nakasentro sa tao na diskarte. Ang programang ito ay nagdala ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan ng direkta sa mga komunidad na nakatuon sa kapayapaan at kaunlaran. Magnegosyo Today, isang programang pangkabuhayan na idinisenyo upang bigyan ng kapangyarihan ang mga lokal na negosyante sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga kinakailangang mapagkukunan at suporta upang simulan at palagin ang kanilang mga negosyo. Pagpapaunlad ng infrastruktura. Nagpasimula ng maraming proyektong pang-infrastruktura upang mapabuti ang transportasyon at mga pampublikong pasilidad na nagpapataas ng kalidad ng buhay para sa mga residente ng Davao. Mga inisyatiba sa edukasyon. Naglunsad ng mga programa upang mapabuti ang mga pasilidad na pang-edukasyon, kabilang ang pagtatayo ng mga bagong silid-aralan at ang pagkakaloob ng mga gamit sa paaralan. Mga panukala sa kaligtasang pampubliko. Nagpatupad ng mahigpit na mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan na nag-ambag sa Davao na kinilala bilang isa sa pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas. Bilang pangalawang Pangulo, mga programa sa tulong panlipunan. Nagbigay ng tulong medikal at buryal, libreng sakay, at mga gamit sa paaralan sa kanyang unang 100 araw sa panunungkulan na nagpapakita ng kanyang pangako sa pagtulong sa mga mahihirap. Mga reforma sa edukasyon. Nagtaguyod para sa mga pagpapabuti sa sektor ng edukasyon na nakatuon sa pagpapahusay ng kalidad ng edukasyon at pag-akses sa mga mapagkukunan para sa mga mag-aaral. Advokasya sa kalusugan ng pag-iisip. Ipinagpatuloy ang kanyang pagtuon sa kalusugan ng isip, pagsasanay sa higit sa 1-0-0-0 tauhan sa kamalayan at suporta sa kalusugan ng isip. Pakikipag-ugnayan sa komunidad. Aktibong nakikipag-ugnayan sa mga komunidad upang maunawaan ang kanilang mga pangangailangan at magpatupad ng mga programa na direktang tumutugon sa mga lokal na isyu. Mga programa sa literacy at numeracy. Pinalakas na mga hakbangin na naglalayong pahusayin ang literacy at numeracy sa mga mag-aaral, pagrepaso sa mga pamamaraang pang-edukasyon at pagdigitize ng mga pambansang pagtatasa. Ang mga programa ni Sara Duterte ay sumasalamin sa kanyang pangako sa serbisyo publiko at pagpapaunlad ng komunidad. Nakatanggap si Sara Duterte ng maraming parangal at pagkilala sa buong karera niya na sumasalamin sa kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko at epektibong pamumuno. Narito ang isang buod ng ilan sa kanyang mga kilalang parangal. Mga parangal at pagkilala. 117 mga parangal para sa Davao City. Sa kanyang panunungkulan bilang alkalde ng Davao City, pinangunahan niya ang lungsod upang makamit ang 117 mga parangal na nagpapakita ng pag-unlad at pag-unlad nito sa ilalim ng kanyang administrasyon. Gawad Pilipino Babae Ka Award. Noong Hunyo 2024, pinarangalan siya ng Gawad Pilipino Babae Ka Award bilang pagkilala sa kanyang huwarang serbisyo publiko at kontribusyon sa komunidad. Pinakamahusay na alkalde. Noong 2021, tumanggap siya ng pagkilala bilang top-performing mayor sa Pilipinas na nakakuha ng kahangahangang 73% na approval rating sa isang independent survey na isinagawa ng RP Mission and Development Foundation. Pagkilala sa Komisyon sa Serbisyo Sibil. Bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng edukasyon, pinuri niya ang mga tauhan ng etikal at propesyonal na edukasyon na binibigyang diin ang kanyang pangako sa pagkilala sa natitirang trabaho sa sektor ng edukasyon. Pasidungog 2023 Award. Noong Hunyo 2023, ipinakita niya ang isang plaque ng pagpapahalaga sa Pasidungog 2023 na kinikilala ang mga lokal na pinuno at ang kanilang mga kontribusyon sa pag-unlad ng komunidad. Ang mga parangal na ito ay sumasalamin sa kanyang pangako sa serbisyo publiko, pagpapaunlad ng komunidad at epektibong pamamahala.